Okay guys, recently nag-post ako na nag-apply kami ng humanitarian and compassionate. So that is an application for my mom kasi siya na lang po yung natitira namin na kapamilya sa Pilipinas. So lahat nandito na at PR na and citizen. However, siya hindi siya nabunot dun sa PGP o Parent and Grandparent program. Nabunot kami pero hindi namin naipasa yung requirement kaya hindi namin nakuha yung PR niya. That was 2020. May mga hindi kami nagawang letter na dapat pala nagawa namin noon. So ngayon ang gagawin namin in order for her to become a permanent resident dito sa Canada is nag-apply kami ng humanitarian and compassionate that is hoping for granting her permanent residency. So sa mga nagtatanong, hindi po case-to-case basis kasi ang humanitarian and compassionate na application, depende sa case nyo. So i-rule out naman yon ng immigration person kung kayo ay qualified to have the permanent residency through humanitarian and compassionate pathway. So depende po yon. Hindi ko alam dun sa mga malulus ng status from work permit kung paano nyo yun i-apply. Pero basahin nyo po yung website kasi hindi naman po ako yung gumawa, yung kapatid ko. But yeah, we are also waiting for the result. Sana in God's grace ma-approvean kami, no po. So yun lang naman yung aking hearsay sa humanitarian and compassionate. You can try dun sa mga pauwi kung sa tingin nyo ay pwedeng i-consider ng immigration yung inyong stay and to become a permanent resident. Kasi may nag-PM sa akin, yung anak daw nila ay Canadian citizen pero both of them na mag-asawa is mawawalan ng status. So you can try applying kung nakikinig ka man dun sa nag-PM sa akin, you can try. Case-to-case basis yan again, maraming ikino-consider. May letter of intent or letter of support din kung bakit dapat nilang i-approve. So hindi po kami kumuha ng immigration consultant, kami lang ng ate ko ang gumawa, which is talagang matrabaho. Pero yun nga, wala naman kaming binayaran kundi yung application lang ni mother. So yun lang, hopefully talaga maganda yung result and pagbigyan. Kasi there's no sense na hindi nila pagbigyan dahil nag-iisa na lang yung nanay namin. And she is already a senior citizen. So I was thinking baka i-approve kasi nga malakas naman yung aming documentation na ipinrovide. So yun lang, sa mga nagtatanong, pasensya na hindi ko ma-replyan lahat.